Happy Monday mga mare at pare! Dalawang kapuso beauty queen ang bibida sa ating tsikahan ngayong tanghali. Una si Miss Universe Philippines 2025 first runner-up Winwin Marquez na hostmate ngayong linggo sa unang hirit. Unang sinalang si Winwin sa kusina kung saan nagluto siya ng chicken adobo with egg. Tinanong si Winwin kung final answer na nga ba ang paghinto sa pagsabak sa beauty pageant. Nilinaw naman ng beauty queen na mananatili siyang bukas sa oportunidad na makasali muli. Nitong weekend naman, nagpakitang gila sa taunang Angels Walk for Autism si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D. Lalong pinalakas ng kanyang performance ang mensahe ng inclusivity kasama ang ilang dancers with autism. Kasama ni Michelle sa event ang ina na si Melanie Marquez at kanyang mga kapatid na sina Adam at Mazen na parehong may autism. This was my life even before pageantry, and I used Miss Universe to amplify that, to put my advocacy on a global stage, and of course the country on a global stage as well. Kaya it wasn't hard for me to do it. It was very natural, and my advocacy is real, so it's not hard to keep showing up every single year. Pangulong Bongbong Marcos daw ang dapat sisihin sa mababang boto na nakuha sa Mindanao ng kanyang mga kandidato ayon kay Vice President Sara Duterte. Sabi naman ng Pangulo, hindi na ito panahon para pag-usapan ng mga issue sa politika. Balitang hatid ni JP Soriano. We all work very hard. We all wish we had better results, but we live to fight another day. Pahayag ito ni Pangulong Bongbong Marcos of Party ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kasunod yan ng resulta ng eleksyon kung saan kalahati o 6 lang mula sa mga kandidato ng administrasyon ang nakapasok sa Senado. Kabilang sina re-elected Senator Pia Cayetano at Lito Lapid at Senator-elect Erwin Tulfo, Ping Lacson at Tito Soto. Kasama rin sa bilang si Senator-elect Camille Villar na inendorso rin noon ni Vice President Sara Duterte. Sa datos ng COMELEC, base sa mga boto mula sa Mindanao, nakapasok sa top 12 ang 12 kandidatong suportado ng mga Duterte. Ang campaign manager ng alyansa na si Navotas City Representative Toby Tiangco, isinisi ang resulta ng eleksyon sa Mindanao sa paghahain ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para naman kay Vice President Duterte, walang ibang dapat sisihin kundi ang Pangulo. Why do I think that the Allianza senators did not perform well? It's because of the president. The people find him wanting of his promises. And the people expect more from the president, particularly with regard to his work for our country. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Pero sabi ng Pangulo sa party ng Alyansa, di na ito ang panahon para pag-usapan pa ang mga issue sa politika. It's time to put all of the issues that were raised during election and only talk about not political issues but developmental issues, healthcare issues, education issues, agricultural issues, food supply issues, all of these things. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Patay sa sunog sa Kalumpit, Bulacan ng isang babaeng person with disability. Huwebes ng gabi nang sumiklab ang sunog sa bahay ng biktima sa barangay Iba Weste. Ayon sa tiyahin niya, naglalabas siya nang mapansing nagliyab ang extension cord na nakakonekta sa bahay ng pamangkin. Mabilis daw na kumalat ang apoy kaya hindi nila nasagip ang pamangkin na may pisikal na kondisyon. Batay sa investigasyon, mag-isa noon sa bahay ang 17 anyos na biktima dahil nasa trabaho ang mga magulang niya. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy. Nasunog ang 5 bahay sa barangay Kamaman-an sa Cagayan de Oro City. 2 iba pang bahay ang bahagyang nadamay. Dahil mabilis kumalat ang apoy, wala nang naisalbang gamit ang ilang residente. Isa sa mga tinitinang sanhi ng apoy ay iligal na koneksyon ng kuryente. Patuloy pa itong iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection.
Tinatayang 1.9 million pesos ang halaga ng pinsala ng sunog. Nananatili muna ang mga nasunugan sa covered court ng barangay. Mula sa botohan, bilangan hanggang proklamasyon ng mga kandidato sa iba't ibang posisyon, buong puwersang tinutukan ng GMA Integrated News ang eleksyon 2025. Kaya kami ay lubos na nagpapasalamat at dahil ang GMA Network ang pinakatinutukan ninyo on air at online noong May 12 hanggang 13. Narito po ang report. Mula sa botohan, Ito po ang Eleksyon 2025. hanggang sa bilangan, Susilipin na natin ang partial unofficial count as of 5:48. hanggang sa proklamasyon ng mga nanalo sa iba't ibang posisyon sa lokal na pamahalaan. Inihatid ng GMA Integrated News ang pinakamalawak, pinakakomprehensibo, at pinagkakatiwalaang election coverage nitong Lunes, May 12 hanggang 13 sa telebisyon, radyo at online. Pinakamataas sa posisyong iboboto ngayong eleksyon ang 12 senador. Tinutukan ng buong pwersa ng GMA Integrated News ang sitwasyon sa iba't ibang panig ng bansa para sa 32 oras na tuloy-tuloy na pagbabalita na pinangunahan ng pinagkakatiwalang anchors at reporters. Katuwang din ang pinakaginagalang ng mga media group, kumpanya at institusyon sa pagtitiyak na dapat totoo ang mga balita at impormasyon. Muling pinagtibay ng GMA Network ang posisyon nito bilang leading news authority sa bansa dahil ang eleksyon 2025, the GMA Integrated News Coverage, most watched on air at online. Base sa Nielsen Philippines TV audience measurement data para sa May 12 hanggang 13, nakakuha ng combined people rating na 4.2% sa urban Philippines ang election coverage ng GMA Integrated News na umere sa GMA at GTV. Nakapagtala rin ng eleksyon 2025, the GMA Integrated News coverage ng combined reach na 23.5 million viewers sa total Philippines. Pero hindi lang sa telebisyon sinubaybayan ng mga manonood ang marathon coverage ng GMA Integrated News. Online, ang eleksyon 2025 ng GMA Integrated News ang pinili ng netizens na source of news and information. Batay sa global video measurement and analytics platform ng Tubular Labs, nakapagtalang live stream ng eleksyon 2025, the GMA Integrated News coverage ng kabuuang 112 million views across online platforms. Gabi ng eleksyon, Luzon, Visayas at Mindanao. Namayagpag ang GMA sa prime time noong araw ng eleksyon, May 12. Ang flagship newscast nito na 24 oras nakapagtala ng combined people rating na 12.9%. Ang lahat po ng yan bahagi ng aming mas malaking misyon at malawak na paglilingkod sa bayan. Maraming salamat sa inyong tiwala, mga kapuso. Dapat totoo sa eleksyon 2025. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayon pong araw, nakatakda ang proklamasyon ng mga nanalong party list group nitong eleksyon 2025. Kausapin natin ang first nominee ng nangunang party list na Akbayan, si Attorney Shell Jokno. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat ng nakikinig at nanonood. Apo, Attorney Jokno, kumusta kayo sa nakatakdang proklamasyon niyo mamaya bilang Congressman-elect para sa Akbayan Party List? At sino po yung mga kasama niyo? At will you hit the ground running, Attorney? Ay, happy po at ako'y excited at ang mamaya ang kasama ko siyempre ang pamilya ko. Sure na po ba yung 3 pwesto ang ibibigay sa Akbayan? Mukha naman, based sa aming calculations, ay pasok po ang PC. Kapag formal na po kayo naupo bilang mababatas, ano yung mga prioridad nyong panukalang batas na isusulong? Yung mga ang kailangan natin tugunan, yung mga issue na tumatama sa sikmura ng ordinary mamamayan. Nandyan yung issue ng sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin. Nandyan yung education crisis na kinakaharap natin. Yung problema ng ating employment at ang West Philippine Sea. We are prepared to hit the ground running dahil tatlo nga kaming uupo ay lagay ko marami kaming tutulong sa first 100 days ng pag-upo po natin. How will you deal with the leadership po of
of the House of Representatives? Paano kayo makikipag-ugnayan sa kanila para sa mga isinusulong yung proyekto gayong nasa opposition po kayo? As we have done before, it's always been a question of issues. Hindi naman kami yung tipong kokontra lang ng kokontra o hindi namin i-acknowledge kung may maganda naman ginagawa ang administrasyon. Pero hindi rin kami matatakot na mag-call out kung may nakikita kaming hindi maganda o hindi tama. Ano po yung mga bagay na you will be on the lookout for pagdating sa mga bagay na po pwedeng imbestigahan ng Kamara? Hindi yung impeachment, pero mismo yung sa Bukod pa Kamara. po yun. Well, meron na kaming actually nakasalang na mga bill na sinile ni kaakbayan na Congressperson Percy Sandanya itong 19th Congress. At gusto pa rin namin i-push yun sa darating na itong 20th Congress. Nandyan halimbawa yung ating right to care bill, nandyan yung tinatawag namin na Kian bill at yung baon bill, among others. Yung baon bill ay yan yung para mabigyan ng allowance ang mga mag-aaral na dati o kasalukuyang beneficiary ng 4 fees. Kasi yung iba, while libre ang kanilang eskwela, ang tuition, wala silang pambili ng baon, pamasahe, pambili ng mga school supplies at libro. At para sa akin, magandang batas ito na makakatulong at makakasuporta sa free education na laws na in place na. Marami po sa inyong mga kasama dyan sa House of Representatives ay galing, sinasabi, sa dinastiya. Paano nyo po isusulong yung enabling law para po sa nakasaad sa konstitusyon na anti-dynasty? Siyempre, kailangan madiskarte tayo dyan. Hindi lang naman ang mga kabataan ang kailangan may diskarte, lalong-lalo na pag navigate natin sa Kongreso. Tulad ng ibang mga batas ay kailangan makakuha ka rin ng numbers. So that it will be a challenge, but it's a challenge that we are looking forward to and excited about. Pero lalakad po kaya itong panukalang ito ngayong nandyan na po kayo sa Kongreso? Depende nga yan kung paano ipoprocess namin at ng buong Kongreso yung issue na yan. At ako'y nananawagan din sa lahat ng nanonood at nakikinig na sana mapaabot natin sa ating mga mambabatas na mahalaga sa kanila, sa inyong lahat, na magkaroon ng batas dito sa issue nito. So yun ang sinasabi niyong estilo, dapat yung mamamayan na nagluklok doon sa mga kasamahan nyo ang inyong, kumbaga, you will cooperate with para sila na mismo yung mag-encourage sa kanilang mga kongresista. Hindi lang naman cooperate, Rafi, pero ang nais namin ay maging boses nila, maging boses ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. Opo, nabanggit niyo po yung impeachment. Bakit niyo po tinanggap agad yung alok na maging isa sa mga prosecutor sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Ano po yan? Hindi ko narinig masyado, Rafi, sorry. Opo, yun pong alok na kayo maging isa sa mga prosecutor sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kayo po ay nalok at tinanggap niyo po ito. Ano po yung dahilan? Ang Akbayan ang unang principal endorser ng first impeachment complaint. Kaya nung una pa lang ay sinusuportahan namin ito. At ang nais namin dyan ay talagang malaman ng buong bayan ang katotohanan at magkaroon din ng pananagutan kung talagang paghuhusga ng Senate bilang judge ay nila na talagang buo ang ebidensya. At bilang naman prosecutor, ang magiging tungkulin ko ay iayusin yung mga pagpresenta ng iba't ibang ebidensya, mga testimonya at mga exhibits na kailangan para mapatunayan yung nasa articles of impeachment. Ano po reaksyon nyo sa naging pahayag ni Vice President Duterte na magiging bloodbath daw yung impeachment trial? Hindi ko alam kung paano niya na-conclude yan. Kasi napaka-civilized ng isang impeachment at makikita yan, mapapanood na yan ng buong bayan. Sa tingin ko, sa karanasan ko ng dating impeachment, ay halos lahat ng populasyon ay talagang minomonitor nila araw-araw kung sino yung testigo, kung paano ang nangyari sa
hearing ng araw na yun. Yeah, not only the whole country, but the whole world, I think, will be watching this trial. Sa ngayon po, alam naman natin kung ano yung alignment ng mga senador, yung mga bagong senador lalo na. Pero tiwala po kayo na sa pamamagitan ng ebidensya, pwede nyo masway kahit yung mga sinasabing posibleng kaalyado ni Vice President Duterte. Tingin ko, malaking bagay sa aking experience, yung kung ano yung magiging opinion ng ating publiko sa nangyayari. Kasi kahit na, let's say, sila ay pabor sa isang side o sa ilang side, ay pag makita nila na, ako, grabe pala ang public opinion dito, mag-iisip din sila dahil ang publiko rin naman ang magboboto sa kanila kung sakaling tatakbo sila ulit. So maraming dynamics ang isang impeachment trial. Hindi mahirap i-predict ko kahit na alam natin yung mga political background ng bawat senator judge kung paano yung lalabas na boto at the end of the trial. Attorney, without going into details, meron po ba kaming makikita na bagong impormasyon pagdating po ng trial patungkol dito sa kaso ni Vice President Sara Duterte? Ako, Rafi, hindi ko pa masasagot yung inyong tanong at Okay. hindi pa kami nag-uusap ng ibang mga members ng panel. Okay. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Akbayan First Nominee Attorney Shell Jokno. Thank you so much. Update naman po tayo sa gagawin proclamation sa mga nanalong party list groups mamayang hapon. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, handa na nga ang COMELEC, ang National Board of Canvassers, na iproklama yung mga party list na nanalo at magaganap po yan ngayong araw na ito. At 63 o 63 na upuan po ang available at ayon sa COMELEC ay merong 3 party list na sigurado nang makakakuha ng 3 upuan at meron namang 3 pa na party list na makakakuha ng tig-2 upuan. Yung pong natitirang mga slot ay paghahati-hatian ng marami-rami na party list groups na magkakaroon naman na tig-iisang upuan bawat isa. Meron po sinusunod na formula dyan, alinsunod sa utos ng Korte Suprema, pero sa ngayon po ay hindi muna po nire-reveal o inilalabas ng COMELEC at National Board of Canvassers yung pong pangalan ng lahat ng party list na magkakaroon ng pwesto. Pero meron pong 2 party list na hindi mapoproklama ngayong araw. At dahil po ito sa meron daw sila mga pending na kaso na medyo seryoso at kailangan resolbahin muna ng COMELEC. Ayaw pa hong sabihin ni Chairman George Erwin Garcia kung ano po yung mga party list na ito. Pero ang nasabi lamang niya ay yung isa sa kanila ay meron sana, nanalo siya at meron sanang 3 upuan na makakamit dito po sa nagdaang eleksyon at meron namang isa pang party list na meron sanang 1 upuan na makukuha. Ganun pa man, sinabi po ni Chairman Garcia na ito naman ay pansamantalang suspension lamang, hindi sila mapoproklama pero panalo pa rin sila at reresolbahin muna po daw ng COMELEC ang kanilang mga kaso. Total, sa June pa naman daw po sila mauupo at meron pang oras ang COMELEC para resolbahin ang kanilang mga kaso. At ayon na rin po kay Garcia, ay itong 2 po na ito na pansamantalang na-suspend ang kanilang proclamation ay hindi na po talaga naimbita ngayong araw na ito. Wala po silang invitation kung kaya hindi po sila maaring magpunta rito. At yung iba naman pong party list ay nabigyan daw po lahat ng invitation at sila po ay magpupunta rito para po dun sa 3:00 na proklamasyon ngayong araw na ito. Yan muna, Connie, ang pinakahuling ulat mula po dito sa Canvassing Center ng National Board of Canvassers. Connie? Yes, Sandra, hanggang ilan yung pwedeng kasama mamaya sa proclamation ng kada party list group? Come again, Connie? Hanggang ilang po pwede yung isama ng kada party list group? Alam naman natin, marami-rami yan, 63. So, meron bang limit kung halimbawa, kada pamilya nila, isasama nila? Ang napapag-usapan, Connie, ay
around 5 bawat isa yung maaring isama no, ng bawat isang party list group dahil nga medyo maliit lamang yung venue at marami sila. At isa pa sa tiniyak ni Garcia kanina kasi nga daw masyado naman daw tatagal kung sila pa ay isa-isang tatawagin at itataas yung kamay. So malamang yung proseso na yun na nakita natin doon sa proklamasyon ng mga senador ay hindi na po gagawin ngayong araw na ito. Connie? Oo. At malamang hindi na rin sila bibigyan ng oras magtalumpati, di ba? Lalo na yung mga, syempre, nagawa yan nung senatorial Yes, na... tama. Oo. So wala na. Tama ka, Connie. Sinabi nga rin niya ni Chairman Garcia kasi kakapusin daw sila sa panahon. Connie? Alright. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Abisala mga mare at pare, the excitement keeps on building para sa much-awaited Kapuso series na Encantadia Chronicles Sangre. Sa isang Instagram photo, ipinasilip ang look ng newest character ng serye na si Sparkle Star at current Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition housemate, Shuvi Etrata. Ready for war na si Shuvi in her sexy blue warrior outfit. Usap-usapan din online ng kanyang fierce aura at toned physique. Ano kaya ang magiging role niya sa buhay ng ating mga sangre? Malapit na nating malaman yan sa premiere nito this June. Tumama ang Mexican Navy ship na yan sa Brooklyn Bridge sa New York sa Amerika. Ang insidente nakuna ng isa sa mga naroroon. Kita sa video na nasira ang mga mast ng barko. Ayon sa Mexican Navy, 2 ang namatay. 22 naman ang sugatan. 19 sa kanila isinugod sa ospital. Ayon sa New York Police, mechanical issues ang posibleng dahilan ng insidente. Wala na silang binigay na iba pang detalye kaugnay nito. Inimbestigahan pa ang insidente. Opisyal ng pinuno ng Simbahang Katolika si Pope Leo XIV kasunod po ng inaugural mass para sa kanya sa Vatican City. In questo nostro tempo vediamo ancora troppa discordia, troppe ferite causate dall'odio, dalla violenza, dai pregiudizi, dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della terra ed emargina i più poveri. Sa homily ni Pope Leo XIV, binigyang diin niya ang kapayapaan, pagmamahal at pagkakaisa. Ayon sa Santo Papa, panahon ngayon ng pag-ibig. Tinanggap na rin niya ang pallium na telang ipinapatong sa mga balikat ng Santo Papa, pati ang fisherman's ring na iniabot sa kanya ni Luis Antonio Cardinal Tagle. Dumalo rin po sa misa ang ilang world leaders na nakipagpulong pa sa Santo Papa pagkatapos. Samantala, kinatutuan po online ang reaksyon ng isang bata sa birthday party sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ang kanya raw kasing pagkamangha sa gimmick ng magic, halatang halata sa mukha. Abracadabra! Ipakita na yan! Hi! Yan po ang nakakagigil na reaksyon ng attendee na si Maverick nang ibigay sa kanya ng magician ang magic wand na may kakaibang flexibility. Imbes kasi na straight, naging baluktot. Kaya tuloy si Maverick, napanganga sa gulat. Oh. Natuwa rin na ibang bata na napatili at halakhak na lang sa gulat. Ang video na yan may mahigit 16 million views na sa TikTok. Trending! Kakatawa naman talaga, di ba? Kita mo yung mukha niya talagang. Cute na may At least may video sila Oo. para mabalikan yan.